Hello mga ka-backyard farming. Kakatapos ko lang linisin at i-disinfect itong incubator na to. At kung kailan natapos, dun ko na-realize na dapat pala binideo ko kanina kung paano ako naglilinis ng incubator. Anyway, hindi pa naman may mapupulot pa naman kayong aral dito. Pwede ko namang ikwento yung mga steps eh. So, now, kaya ko lang gustong i-document sana ito dahil karaniwan sa mga pa-seminar ko on chicken farming, Peking duck farming, tinatanong ako kung gaano kadalas dapat daw linisin ang incubator. Weekly ba? Twice a month? Monthly ba? Every 3 months ba? Gaano kadalas? So dito sa Alpha Adventure Farms, ang SOP ko, Standard Operating Procedure sa paglilinis ng incubator, ay after every batch. Anong batch ang pinag-iusapan natin? Ang isang batch na tinuturing ko ay yung minsanang salang, whether na puno lahat yan, kasi dito sa taas, ayan ang setter. Itong may mga egg trays, yung mga trays na may butas, hulmaan ng itlog. Yan ang setter. So, 4 na palapag to. 1, 2, 3, 4. Tapos, ito yung hatcher sa baba. Egg tray pa rin, pero wala siyang hulmaan ng itlog na nakatayo. Nakapirming, nakaano lang to. Ganyan lang. Flat lang na ganyan. So, setter. 4 na layers ng setter. 2 layers ng hatcher. Ayan. So kung itlog ng manok ang pinag-uusapan, 18 araw siya sa setter, 3 araw siya sa hatcher. First 18 days, last 3 days. Kung namang itlog ng pabo, anumang uri ng duck o gansa ang pinag-uusapan, 25 days siya sa setter. Tapos after 25 days, ibinababa ko na sa hatcher for 3 days. Diyan siya mamamalagi yung mga itlog. Now, kapag kada batch nga isang salang dyan, which is 99% of the time dito sa Alpha Adventure Farms ay puno yan. Alam nyo naman, gusto ko ma-maximize lahat kasi whether isang tray lang ang sinalang mo dyan o pinuno mo yan, pare-pares lang naman ang konsumo ng kuryente. Hindi naman nag-iisip itong incubator na isang tray lang, babaan ko ang konsumo niya. Walang ganon, pare-pares lang yan. So might as well punuin mo na yan, di ba? Kung kaya naman, kaya doon papasok yung importansya ng bibili ka lang dapat ng incubator na kung saan ang capacity nito ay naaayon doon sa dami ng itlog na ini-expect mong ma-harvest at ipasok sa incubator sa loob ng every 6 days. Yun ang dahilan kung bakit may program akong calculator na nandoon sa page, doon sa incubators page ni Alpha Adventure Farm sa kanyang website, para yung mga buyer ko ng incubator ay hindi nanguhula na pabili nga ng ganitong incubator 216 by 80, pabili nga ng incubator na ganito 540 by 500. O pagka hiningi ko yung arithmetic paano nila na compute yun, hindi na, nagkakamot na ng ulo. So para walang ganon, yung para sigurado tayo na yung binibili nating capacity ay naaayon lang doon sa talagang kailangan lang natin, may ginawa akong calculator doon. Yung calculator na yon, kino-consider na kung itlog ba ng manok ilalagay mo dyan o itlog ng bibe. Okay? So gamitin nyo sana yon, yung calculator na yon. So anyway, so pinupuno ko yan. So isang batch yan. Kapag nagkapisaan na lahat ng yon, namisa na yung mga eggs na yan, tapos na. Tapos na yung 21 days kung puro itlog ng manok. Tapos na yung 28 days kung puro itlog ng Peking duck. Lilinisin na ngayon ito. Ngayon, paano paglilinis? Ang paglilinis nito, gagamit ka lang naman ng liquid soap. Ang gamit ko kayo, pwede ng bareta, pwede ang powder, basta sabon. Ilalabas mo muna lahat ng tray ng setter, tray ng hatcher, ilalabas yan. Hindi ako naglilinis ng incubator nang nakapasok yan. Katamaran na lang yung lilinisin mo yung hindi mo inaalis ang mga to. So alisin mo muna lahat yan, ibabrush mo yan, ito ibababad mo sa palangga ng may sabon, ayan, pati na rin ito para lumambot yung mga nanigas na mga parte ng embryo. Kasi kapag namimisa ang itlog, ang sisiw, syempre may mga
may mga iba pang laman yung kanyang shell, hindi lang sisiw yan. So naninigas yung malagkit dito, kailangan ibabad dyan para lumambot at madaling matanggal kapag drainage, no? So at least mga 30 minutes mong ibababad itong tray ng setter at tray ng hatcher. Pag nasa labas na pareho, nasa labas na lahat ng tray na yan, babasahin mo na ng tubig na nito para lumambot yung mga nakadikit dyan sa dumi, ano? Tapos sabon. So iwasan lang na mabasa yung mga piyesa na hindi dapat nababasa, yung mga electrical, no? Otherwise mapapabilis ang pagkasira ng iyong incubator. Now pag nalinisan mo na yan, ang paglilinis ko ng incubator hindi lang yung nasa loob, pati yung nasa labas, yung gilid. Itong salamin na yan, no? Gilid ulit, likuran. Again, iwasan mo yung mga parteng pwedeng masira, no? Yung mga electronics, iwasan mo yon. Itong itaas, no? Speaking of itong itaas, binubuksan ko to, no? Nililinisan ko rin ito. Tingnan nyo, mukha namang malinis, di ba? Kasi kung hindi yan nililinisan, kapag ka namisa na ang mga sisiw, yung mga maliliit nilang balahibo na gaalikabok yon. So nagiging manilaw-nilaw na alikabok yan sa kahit anong sulok, no? Malalaman mo naman kung hindi nililinisan yan eh. Kaya nga pininturahan ko ng puti para halata yung dumi, no? Parang yung sa goat house, no? Yung aking flooring doon puti, hindi black, para hindi na itatago ang dumi. Ayan. So ito, so itong parte na yan, ito, ayan, no? Hindi ko pala naaabot pa itong nasa likod. Nakikita ba sa camera? Nakabilad ako eh. I don't know kung nakikita sa camera, pero after ng video na to, susungkitin ko pa yan, no? Gusto ko malinis talaga yan, no? Pero dito, banda dito, yung naabot ko kanina, malinis yan. Pati itong mga bumbilya, nalinisan, napunasan, no? Pwede kayong gumamit ng vacuum o kaya blower, no? Para lumipad yung mga alikabok niyan. Pagkatapos masabon yan, syempre ito hindi mo naman bubuhusan ng tubig, no? Common sense. Electrical yan. So, tuyong basahan lang, or basahan na medyo mamasa-masa. Okay? Hindi sa soaking wet, no? So, pagkatapos noon, i-disinfect, no? Kayo nang bahala kung anong disinfecting solution ang gamitin ninyo, no? Pwede rin namang Clorox, no? 2 kutsara ng Clorox sa bawat 1 litro ng tubig. Pwede rin naman ang 1.5% vinegar solution, no? Yung natural vinegar sa kumuha kayo ng 1 litrong bote, punuin nyo ng 3/4 nun ng tubig, 3/4 ng tubig, tapos 1/4 natural vinegar. Kaya siya naging 1.5% vinegar solution. Paano naging 1.5? Acetic acid level yon or percentage, ano? Kasi by default, usually, hindi naman all the time, yung acetic acid content ng natural vinegar ay nasa 5%. Ginawa lang nating 1/4 ng 1 liter ang vinegar. Kaya, 1/4 ng 5%? Di 1.5. No? Yun ang kanyang 1.25 rather, no? 1.25% vinegar solution. Hindi 1.5%, no? Kasi 1/4 ng 5 ay 1.25, hindi naman 1.5. So I stand corrected. So ayan, no? Lalo na yung mga piyesa na parting palaging hinahawakan. Ito, hinahawakan yan, no? Hindi naman siko ang pinanguusog mo sa mga yan, no? Daliri. So kailangan ma-disinfect yan, no? Yung hawakan, yan, itong parte ng pintuan na to, ang hawakan na yan, kailangan nadi-disinfect yan. Itong mga lock nya, nadi-disinfect dapat yan. Yung palagi nahahawakan lalo na. It doesn't mean hindi mo nidi-disinfect yung loob, although kung hindi mo hinahawakan to, lahat na yan, disinfect mo na. Tapos yung paligid niyan, yung pinagpapatungan mo na incubator, linisin mo na rin, no? Kasi walang silbi kung naligo nga incubator mo, pero mukha naman basurahan yung pinagpapatungan mo. Kailangan malinis din yan. So, to answer the question, gaano ako kadalas maglinis ng incubator? Kada batch, no? It could mean every 22 days or every 30 days, no? Depende doon sa kung anong itlog ng anong hayop ang inilagay dyan. Itlog ng manok, 21 days. So, kinabukasan, 22nd day, doon ako maglilinis. Itlog ng Peking duck, 28 days. So, sa 29th day kinabukasan, doon ako maglilinis. Ayan. So, ganun. Bakit? Anong kahalagahan ba't naglilinis? Para lang ba magandang tingnan? Hindi po.
preventive measure yon para hindi makakuha ng sakit yung next na batch ng itlog na isasalang mo dyan. Ang ayaw kong mangyari ay yung hindi pa man napipisa ang mga sisiw ay may nakaabang ng sakit sa kanila, no? Kasi kahit na gaano pa katindi ang biosecurity ko dito sa Alpha Adventure Farms, ayaw kong magpakampante, no? Kasi kapag ka metikuloso ka sa mga ginagawa mo at pagkatapos may pumalpak pa rin kahit gaano ka nakametikuloso, natitrim down, kumukonti yung mga factors na pwede mong pagsuspetsahan sa kung ano ang posibleng naging dahilan ng kapalpakang yun, yung failure na yun, no? Unlike kung hindi ka metikuloso, isang katutak ang mga possible causes na kailangan mong i-check kung alin dun sa mga possible causes ang naging cause nga talaga ng problema. So ganun ang mindset ko pagdating dyan, no? Kung po pwede nga i-zero mo na yung mga possible causes para pagka nag-fail, alam mo kaagad, ito ang hindi ko nagawa, malamang ito yung problema, no? So, nakuha niya, nag-gets niyo yan? Sige. So sa mga gustong bumili ng incubator, punta na lang kayo sa website ni Alpha Adventure Farms, no? alphaadventure.com, tapos mayroong shop doon, no? Pwedeng alphaadventure.com/shop. Parang Lazada, Shopee lang din yan. May add to cart bawat produkto, bawat serbisyo. I-add to cart nyo lang, and then i-check out nyo, padala nyo bayad, tapos ang usapan, no? So within 5 to 7 days matatapos ang inyong made to order na bagong incubator. Again, gamitin nyo yung incubator calculator ko doon, no? Para hindi kayo, ang tawag doon sa Tagalog na parang alatsamba, no? Alatsamba na lang ako kung pabili ng incubator, alatsamba na sakto ang laki, hindi sobrang liit, sobrang laki. Mahirap 'yun, no? Siyam na itlog lang palang isasalang mo, tapos bumili ka 540 by 500, nako. Tapos wala ka naman palang expansion plan in the immediate future. Sayang naman ang puhunan mo doon, no? Kumita ako, yes, pero on your part, sayang 'yon, kakamot ka ng ulo doon. And at the same time, bumili ka halimbawa 54 by 54, pero sinasalang mo pala, kailangan mo pala 216. No, kagaya niyan, 216. Mapupwersa ka nun na ilaga mo yung hindi kasya. Sayang, no? So gamitin yung calculator para hindi kayo nag-aalatsamba sa capacity ng incubator na inyong binibili. Yun na muna. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.